Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome po sa ating video presentation na gusto ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa araw na ito upang magiging pagkain po natin sa ating spiritual na buhay. Ngayon po, ang pag-usapan po natin is about Christ our mediator. Jesus Christ, siya po ang namagitan sa atin. Alam niyo po ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is only one God, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Alam niyo po ba na sa gitna po ng tao at ang Diyos ay ang sinabi po ng Biblia ay si Jesus Christ po ang namagitan. Siya po ang ating mediator, mga kapatid. Wala pong ibang pangalan na pwedeng mag-qualified. Mga kapatid, ayon po sa banal na kasulatan, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo at gusto ko pong iparating sa inyo ang mensaheng ito, that there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Mga kapatid, alam niyo pa ang sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Lord our God, the Lord is one. Ang sabi po ng 1 Timothy 2:5, there is only one God, isa lang po ang Diyos. Yung pong lumikha sa langit at lupa ay iisang Diyos po, hindi po tatlo ang Diyos. Isang Diyos lang po, mga kapatid. Ngayon po, ang pinili po ng Diyos sa langit na ang kaniyang sarili ipakilala niya sa sangkatahuan sa tatlong personalidad. Nagpakilala po siya as God the Father, and nagpakilala po siya as the Word, as God the Son, that is the Word, and nagpakilala po siya as God the Holy Spirit, mga kapatid. At ang itong tatlo ay iisang Diyos po yan. Alam niyo po ay kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay dahil wala pong mahirap sa Kanya. Pag-aralan po ng gusto ng ang Biblia, mayroon pong iisang Diyos na nagpakilala sa tatlo. At gusto ko pong ipaliwanag sa inyo sa message na ito at dalangin ko po ay bukas po ang ating puso at pakinggan po natin at ito po ay makatulong sa ating buhay spiritual. Sabi po ng Romans chapter 5, 9, so Romans chapter 9 verse 5, kaliwat siya sa mga patriarka o sa ilang kaliwatan na tao si Kristo Jesus nga mao ang Dios nga labaw sa tanan. God, ang Diyos po sa langit ay nagkatawang tao, bumaba po sa lupa dahil may purpose po kasi mayroon po siyang layunin na iligtas ang lahat ng tao, mga kapatid. Sabi po ng Philippians chapter 2 ay siya po'y isang Diyos at nagkatawang tao at nakita natin form in human likeness, mga kapatid, in Philippians chapter 2, mga kapatid. Ngayon po ay si Jesus nagiging tao. Kaya po siya lang po ang qualified na maging mamagitan at maging mediator between God and man because si Jesus po mayroon po siyang 100% na characteristic na bilang isang tao. Kaya pwede po siya sa tao at qualified po siya na magiging tagapagligtas dahil hindi po siya nagkasala kailanman. The only person na buhay sa lupa, mga kapatid, si Jesus Christ na hindi nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala at ang lahat ng tao ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 23. So hindi po pwede maging savior ang isang makasalanan na iligtas niyang makasalanan sa isang makasalanan. Mga kapatid, ang magiging savior po ay isang tao, iligtas niyang tao, yung taong hindi nagkasala. That is Christ. Mga kapatid, sabi po ng Biblia, there is only one mediator between man and God, between God and man. That is the man Christ Jesus. In-emphasize po dito yung pagkatao ni Jesus dahil ang iligtas niya po ay tao. Ang kaniyang immediate ay ang tao, mga kapatid. But gusto kong sabihin na ito po'y programa ng Diyos. Ito po'y kanya pong pinili at ito po ang kaniyang solusyon na ang tao ay hindi mapahamak po sa impyerno. Mga kapatid, dahil mahal po ng Diyos lahat ng tao regardless kanyang religion.
regardless sa kanyang estado sa buhay. Mahal po ng Diyos yan. Gumawa po ng Diyos ng paraan paano po ang tao ay mailigtas at hindi mapahamak sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Ngayon, sabi ang ibig sabihin ng mediator is intervene to resolve conflict. Ito po yung definition. Mediator po is occupying a middle position. Yung po sa gitna, mayroon pong kailangan gawin doon. Si Jesus po ang gumawa noon. Siya po ang nag-resolve sa conflict between God and man. Mabasa po natin sa Biblia in Ephesians chapter 2 na tayo po ay naging kalaban ng Diyos dahil po sa ating mga ginagawang kamalian at mga ginagawa nating rebellion against the law of the Lord. Another meaning of mediator is to reconcile conflict of both parties. No, mayroon pong konflikto between God and man. So mayroon pong nag-reconcile doon, yung mediator, mga kapatid. Then negotiator, siya po ang nagni-negotiate. Ito po ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 1. 1 John chapter 2 verse 1, my dear children, I write this to you so that you will not sin. Sabi po ng Biblia na para hindi kayo magkasala. But if anybody does sin, kung mayroon mang nagkamali o mayroon mang magkamali, we have one who speak to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. So ang pinag-usapan doon, dalawa po, Father and the people. Ang Ama sa langit at ang mga tao, the Father, Jesus will speaks in our defense. So si Christ po ang nasa sa gitna, siya po ang mediator, siya po ang negotiator dahil siya po ay most qualified. Alam niyo po bakit, mga kapatid? Dahil siya po ay may characteristic na 100% tao at mayroon po siyang 100% God. Kaya ipakita ko po sa inyo mamaya na si Jesus Christ ay God, mga kapatid. Ngayon, sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinis kalibutan, wala na laing ngalan niya gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. There is no other name given under heaven. Wala pong ibang pangalan na naibigay mula po sa langit para ang tao magkaroon ng kaligtasan. Anumang pangalan na lilitaw para pag-usapan ang kaligtasan, para iligtas ang tao, anumang pangalan maliban sa Panginoong Hesus ay hindi na po yan totoo, mga kapatid. Dahil sinabi po ng Biblia sa Acts 4:12, wala pong ibang pangalan na naibigay po sa silong ng langit na pupwede ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Iisang pangalan lang po ang sabi ng Matthew 1:21. Ito po yung sabi ng Matthew 1:21, og siya mag-anak og usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan og Jesus, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Mga kapatid, sabi po ng Bible, ang kausap po dito si Joseph at ang nag-usap dito yung angel na inutusan ng Diyos at ang kausap dito ay si Joseph na sinabi ng anghel, Joseph ay manganak siya batang lalaki. Siya ay magsilang ng isang lalaki, anak na lalaki, at bibigyan mo siya ng pangalang Jesus. Yung pong nagbigay ng pangalang Jesus, yung pong anghel mula sa langit, yun po ang ibinigay na pangalan sa silong ng langit, mga kapatid, dito sa mundong ibabaw upang magkaroon po tayo ng kaligtasan, ang pangalang Jesus. That's why po ang sabi ng Biblia, walang ibang pangalan na naibigay sa silong ng langit dito po sa ibabaw ng mundong ito para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan except the name Jesus. Mga kapatid, kaya siya po ang mamagitan at siya po ang namagitan sa tao at sa Diyos. Kaya ang tao, gusto ko pong sabihin sa inyo, kailangan po natin ang Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po, kailangan po natin ang Panginoong Jesucristo. Hindi po religion ang naipako sa cross. Hindi po religion ang namatay sa cross. Ang namatay sa cross at ang naipako sa cross ang Panginoong Jesucristo. At muli po siyang nabuhay mula sa mga patay at siya po ay nag-offer ng kaligtasan. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya magkaroon po ng kaligtasan. Ang sabi po ng John 3:16 and ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. Ngayon po, ito po yung sinabi ng Diyos ng John 14 verse 6.
Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the life, and no one comes to the Father except by Him. Wala pong sinumang tao na makarating sa Ama pag hindi po siya dadaan sa ating Panginoong Kristo. Binigyan ko po ito ng linaw na illustration upang lubos na maunawaan sa lahat ng tao sa makarinig sa message na ito na ang tao ay kailangan po natin ang Panginoong Kristo upang tayo po ay makarating sa Ama. Dahil ang sabi ng Biblia, wala pong makarating sa Ama maliban dumaan sa ating Panginoong Kristo. Ulitin ko po, walang sinumang taong makauwi sa langit, in paraphrasing, mga kapatid, walang sinumang taong makarating sa Ama maliban dumaan siya sa Panginoong Kristo. Because our bridge to the Father is Jesus Christ, our mediator. Siya po, ang dami po niyang ginawa para ma-resolve po yung conflict between man and God, para po mabigyan ng solusyon ang kamalian ng lahat ng sangkatauhan na nabubuhay sa imabaw ng lupa, mga kapatid. Malinaw po yan sa John 3:16. Mga kapatid, napakalinaw po yan na walang sinumang taong makarating sa Ama at makauwi sa Ama maliban dumaan sa Kanya, dumaan sa ating Panginoon Kristo. Kaya po, mga kapatid, napakalaga pong tayo po'y tumanggap at naniwala sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Sabi po ng John 1:12, ito po yung sinabi ng John chapter 1 verse 12, mga kapatid. Alam niyo yung sinabi dito, as many as receive Him, and to them who believe in His name, God give Him the right to become a children of God. Sa Bisaya, apan sa tanang na nagdawat kang Jesus, na nagdawat kaniya, kanila nagahatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Dalawa pong bagay, tanggapin at paniwalaan po ang Panginoong Kristo sa ating puso. Then magkaroon po tayo ng right na magkaroon po tayo ng kapangyarihan na magiging anak ng Diyos. Magkaroon tayo ng mga kapatid ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Ay napakaganda po ang layunin at ang napaganda po ang ino-offer ng Diyos sa lahat ng mga taong naniwala at tinanggap ang Panginoong Kristo sa kaniyang puso, mga kapatid. Ngayon, sabi po ng John 14 verse 7, kung nakaila pa unta kamo kanako, ingon si Jesus, nagaingon si Jesus, mga kapatid, kung nakaila pa lang unta mo kanako, mga kapatid, yun po ang sabi ng Bible. Makaila usab unta kamo sa akong amahan, og sukad karon nakaila kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Filipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Sabi po ni Jesus, kung kilala nyo lang ako, kilala nyo na ang Ama. Mga kapatid, ngayon nakilala nyo na ako, nakikita nyo na ang Ama. Sabi po ni Filipe, ipakita sa amin na Panginoon, ang Ama, sapat na sa amin yan. Alam nyo po ang sagot ni Jesus in verse 9. Jesus said, mga kapatid, sa verse 9, Jesus mingon kaniya, kadugay na nga ania ako uban kaninyo. O in paraphrasing, sabi ni Jesus, ang tagal na tayong magkasama and hanggang ngayon hindi niyo po ba ako kilala? Hindi niyo pa ba ako nakilala? Kadugay na nga ania ako uban kaninyo o wala pa ba ikaw makaila kanako, Filipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Ama. Busa nganong miingon ikaw ipakita kanamo ang Ama, ang amahan, mga kapatid. Alam niyo po ba, kailangan pong makilala po natin ang Panginoong Kristo. Mga kapatid, maliban sa pagiging tao, mayroon pa pong kailangang makilala mo ang Panginoon. Alam niyo, alam po ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang nakakita sa Ama, nakakita sa akin. Ang nakakilala sa Ama at nakakilala sa akin. Kasi hindi mo pwedeng kilalanin ng Ama pag hindi mo nakilala si Jesus. Hindi pwedeng kilalanin si Jesus. Mga kapatid, kung kilala mo si Jesus, makilala mo yung Ama. Because yun po ang sabi ni Jesus, mga kapatid eh. Ano po ang sabi ni Jesus? Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mayroon pong warning si Lord eh. Siya po ay pumarito at bibigyan ng parusa ang lahat ng taong hindi nakakilala sa kanya at hindi susunod sa kanyang magandang balita at hindi susunod sa kanyang salita. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, na mga in the flaming fire God will come upon this world, mga kapatid, to punish those people who do not know Him.
no? Siya sa siga sa kalayo maghatag siya panimalos og silot sa mga wala makaila sa Dios o sa mga wala mutuman sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Mga kapatid, sa makarinig sa message nito, dalawang bagay lang po kasi ang bigyan po nating pansin para tayo po'y makaiwas sa punishment, sa parusa ng Diyos. Alam niyo, number one, ay kailangan po natin makilala ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Yun lang po, mga kapatid. Kailangan pong makilala po natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay at kailangan po natin sundin ang kanyang salita. Alam niyo, mga kapatid, yung sabi po ng Bible ay kung hindi natin kilalanin ang Diyos, marami pong bagay na magawa natin na taliwas sa kaniyang kalooban. At kung ayaw nating sundin ang kaniyang salita, ayaw nating gagawin ang kaniyang salita. So that is intentionally lumaban sa kanya, sumuway sa kanya. Ngayon ang tanong ko po sa lahat ng makarinig sa message na ito, sino po ba si Jesus Christ sa buhay mo? Ito po yung tanong ko na ikaw lang po ang pwedeng sasagot sa katanungan na ito. Sino po ba si Jesus Christ sa buhay mo? Alam niyo po ba, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang ginagawa mo ngayon, siya po ang mag-define sa iyong kasagutan. Alam niyo po, kung hindi niyo po siya nagiging priority sa buhay mo, kung hindi po si Jesus Christ ang priority sa buhay natin, it defines sa iyong lalim at sa babaw ng iyong pagkakilala sa Kanya. Mga kapatid, napakahalaga pong makilala po natin ang Panginoon. Tingnan niyo po, mayroon po akong pasilip man lang na sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo yung John chapter 1 verse 1, yung Juan 1:1. Sa sinugdanan mauna ang pulong, mao ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Tingnan niyo po, Dios ang pulong. The Word was God. John chapter 1 verse 1. And along the process and bawat verses po na pinatunayan po yan eh. Walang nagawang magandang bagay sa buhay natin in verse 3 kung hindi sa pamagitan ng salita. Ano yung salita? Yung word is God. Pagdating po ng John 1:14, the word became human, ang pulong nahimong tao. The Word was God at ang pulong nagiging tao. Alam niyo bakit? Kasi gusto niya, pinili ng Diyos yan. At walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang gawin lahat ng gusto niya. At ano ang ikabubuti sa lahat ng tao at gawin ng Diyos. At walang makapigil sa Kanya. Dahil walang mahirap na bagay sa Diyos. All things are possible with God. Kung ang Diyos magiging tao, pupwede. Ang Diyos magkatawang tao, pupwede. Bakit? Walang mahirap sa Diyos. Ang hindi pwede, yung tao magiging Diyos. Ayun ang hindi pwede, mga kapatid. Alam niyo po ba na bakit siya nagkatawang tao? Ang pulong naging ang pulong nahimong tao. Nahimong tao, may puyo uban ka nato, mga kapatid. Kasi gusto niya iligtas ang tao. Gusto niya iligtas si lahat ng tao ay nagkasala. So wala po pwedeng magligtas ng tao maliban sa taong hindi nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala. So wala talagang savior. Wala talagang mag-qualified na magiging savior dahil lahat ng tao ay nagkasala. Alam niyo po ba mga kapatid? Ang Diyos bumaba sa lupa at para magiging legal na tao, pumasok po siya sa sinapupunan ni Maria. Si Maria po hindi sinipingan ng lalaki upang mabuntis, kundi po kinausap si Mary at pumayag si Mary, praise the Lord, pumayag si Mary. At sinabi ng anghel that all things are possible with God, walang mahirap sa Diyos. Nang pumayag si Mary, maramdaman ni Mary may batas kanyang tiyan at naisilang at sabi ng Biblia, bigyan mo ng pangalang Jesus. Kasi siya ang magligtas, siya ang magbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Dahil lahat ng tao ay nagkasala. Kaya siya lang po, wala na po ibang pangalan na po pwedeng mag-qualified kung pag-usapan natin ang kaligtasan
sa tao, mga kapatid. Amen po. Ngayon po, the word became God, the word became human. In John chapter 10 verse 30, tingnan nyo ha, tingnan nyo po, John chapter 10 verse 30. Tingnan nyo po, mga kapatid. Ako ug ang amaha, ako ug ang amahan, usa lamang kami. Ito po'y binanggit at lumabas sa bibig ng ating Panginoong Kristo, si Jesus ug ang amahan sa langit isa lang. Ako at ang Ama ay iisa lamang. Yan po ang sabi ng Biblia, John 10:30. Ngayon po sa verse 31, ito po yung arguments. Ito po yung arguments. Si Jesus mitubag kanila, si Jesus mitubag kanila, raghan ang mga buhat nga maayong, mga kapatid. Sa verse 30 rather, sa verse 30 kasi 31 kasi mga kapatid. So sa verse 30 ay ang mga tao ay pumulot ng mga bato at batuhin nila si Jesus Christ. In verse 31. In verse 31 po, sa verse 31 ay gusto nilang batuhin si Jesus nang sinabi ni Jesus, mga kapatid, na ako at ang Ama ay iisa lamang. At doon din sa John 8:58, nagalit din ang mga tao doon nang sinabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Bago na isilang si Abraham, nandito na ako. Doon din, nagalit din ang mga tao doon. Alam niyo po ba na yung mga taong nagalit, kumuha ng bato at batuhin lang si Jesus? Sagot po ni Jesus sa verse 32. Ito po ang sagot ni Jesus. Si Jesus bito kanila, daghan ang mga buhat nga maayo nga gipakita ko kaniyo gikan sa amahan. Hain ba kanila niining mga buhata ang hinungdan sa inyong pagbato kanako? Kasi sa verse 31 po, gusto po niyang, John chapter 10 verse 31, gusto po nilang batuhin si Jesus. Dahil po sa salitang lumabas sa bibig ni Jesus Christ na ang Ama at ako ay iisa lamang. Ngayon po, sinagot po sila ni Jesus na saan ba sa dami ng ginawa kong kabutihan para sa inyo, saan ba at ano bang dahilan na kayo'y pupulot ng bato at ako'y batuhin? Alam niyo po ba ang sagot ng mga tao? Mga kapatid, ito verse 33. Ito po yung sagot ng mga tao. Ang mga Hudyo na nagpanubag kaniya nga na nag-ingon, dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kundi tungod sa pasipala, that is blasphemy. Pasipala is blasphemy. Kay ikaw nga tao, nagapakadiyos ka. Sabi po ng mga Hudyo, yung mga religious people, na hindi sa dami ng kabutihan at mabuting bagay na ginawa mo, batuhin ka namin. Hindi doon. Hindi dahil doon. Dahil batuhin ka namin, dahil ikay tao. At inamin mo at inangkin mo ay ikay isang Diyos. Ay ikay Diyos. John 10:33, napakalinaw po yan. Alam nyo pa, hindi matanggap ng mga tao, hindi po talaga hindi mag-sink in sa kanilang isip na si Jesus ay Diyos. Bakit? Nakita ay tao eh. Nakita, hindi. Kasi ang pagpakilala ni Jesus Christ, mga kapatid, ang nagpakilala siya ay isang Diyos. Hindi na kailangan niya magpakilala siya ay isang tao. Hindi na kailangan niya gawin yon dahil nakita naman siya ay nagiging tao. Ang kaniyang pagpakilala ay siya ay Diyos. Hindi matanggap ng mga tao. Kaya kumuha sila ng bato at batuhin nila. Hindi nila kayang tanggapin kasi hindi nila nakilala si Jesus Christ. Mga kapatid, ang issue kasi dito yung paano mo makilala at yung pong identity ng Panginoon. Alam niyo po, malinaw naman po sa Biblia eh. Ito po yung napakalinaw. Amen. Kaya nga po, depende ho sa ating pagkakilala sa Kanya. Dito po ako magtapos, mga kapatid. Knowing God builds the following. Pag nakilala mo ang Panginoon, marami pong magandang bagay na ma-build sa buhay natin, maitayo sa buhay natin. Knowing God builds the following. Number 1, mga kapatid, respect. Alam niyo po ba yung respeto ay maibigay po yan depende sa pagkakilala mo sa Kanya. Kunwari, may mayor dito, nakaupo, pero hindi natin kilalang mayor. Of course, itatrato, irerespeto po natin siya as normal na tao.
Ngayon may biglang mag-introduce sa kanya at nandito yung mayor natin. Di ba, gusto kong sabihin sa inyo, magbago bigla yung respeto mo sa kanya. Kunwari, nakaupo dito si gobernador. Alam niyo mga kapatid, nakaupo dito si gobernador. Walang nakakilala sa kanya. At of course, ere-respeto natin bilang tao yan. Of course, natural po yan. Pero pag may nag-introduce sa kanya, ito po si gobernador, ito po si general, ito po si manager. Di ba, sabi ko sa inyo mga kapatid, magbago po yung respeto mo. Aangat po yung respeto mo. Lumalim po yung respeto mo. Depende nga po sa pagkakilala. Kaya si Jesus nga gusto niya ipakilala ang kanyang sarili na siya ay Diyos, mga kapatid, para maibigay po natin yung karampatang respect. Alam niyo po, napakaraming taong walang respeto sa Panginoon. Sunday, tatrabahoan mo lang ang Panginoon. Tututulugan mo lang ang Panginoon. Ang kanyang salita. The Word was God, and the Word, wala nga tayong respeto sa salita ng Diyos. Kaya, knowing God builds the following. Number 1 is yung respect. Number 2, gusto ko pong ipakita yung pong, mga kapatid, number 2 po yung pong tiwala. Yung trust. Alam niyo po ba, yung tiwala natin, depende din po yan sa ating pagkakilala sa Kanya. Alam niyo, maraming tao wala talagang tiwala sa Diyos eh. Tingnan mo, pag walang pera, sino nga hanapin? Yung po mga lending establishment, yung po mga nagpapautang pag walang pera. Sa church, pag walang pera, hinahanap yung mga may pera diyan, hihiraman kahit ano-anong discarding gawin diyan eh. Alam niyo, kung may problema tayo, may mga kabigatan tayo, doon makikita mo yung tiwala. Alam niyo po yung tiwala, depende yan sa pagkakilala mo sa Diyos. To God be the glory, Pastor Danny, medyo dandahan pong lumalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Kaya po tayo po nagtitiwala sa Diyos. Meron po tayong kahit papano, may tiwala tayo sa Panginoon. Amen. Hindi ko pa rin sabihin, malalim na po talaga, pero sabihin ko po sa inyo, may tiwala po ako sa Diyos. Amen. Gusto ko pong sabihin sa lahat, mga kapatid, na alam niyo po, pag nagtrabaho tayo ng Sunday, hindi tayo nag-church, hindi tayo nag-worship sa Panginoon. Sign po yan na wala kayong tiwala sa Diyos. Pangalawa, pag hindi ho tayo nagtatides, sign po yan na wala kayong tiwala sa Diyos. Pag hindi po tayo nanalangin, hindi po tayo nagpe-pray, sign po yan wala tayong tiwala sa Diyos. Pag hindi po tayo sumusunod at hindi po natin ginagawa ang kaniyang kalooban, sign po yan na wala tayong tiwala sa Diyos. Amen po. Pangatlo po, knowing God builds the following. Pangatlo po yung praise and worship. Alam niyo po ba, pag kilala mo ito, si ganito, mabait, si ganito, mabait dito, ay kusang lalabas po yan na i-praise po natin siya. I-worship po natin siya. Normal po yan. I-worship po natin siya. Normal po yan. Agad i-worship po natin siya. Bakit? Doon nakilala mo siya eh. Pero depende sa pagkakilala eh. Kilala mo, walang-wala talaga. Kilala mo, wala namang binatbat. Ano yun? Gagaan yung treatment mo sa kanya. Gagaan yun. Tama po ba? That's normal. Wala, ordinary lang ito. Gagaan yung treatment mo sa kanya. Pero pag nakilala mo, ito ganito. Lumalim din yung praise mo and worship mo sa kanya. Alam nyo pag, gusto kong sabihin sa inyo, bakit, alam nyo, napakabait ang ating Diyos. Siya po ang namagitan sa tao at sa Diyos. Napakabait po sa ating Panginoong Kristo. Napakabait po sa Diyos, bumaba po siya, nagkatawang tao para iligtas tayo, binigyan po tayo ng buhay, binigyan po tayo ng hininga, pinagpala po tayo ng Diyos. And hindi po natin maibigay yung worship, yung praise and worship. Bakit? Hindi po natin nakilala ng gusto. Praise and worship, ang ating praise and worship, it depends upon sa ating pagkakilala sa Kanya. Bakit ang tao nahihiyang sumayaw sa Diyos? Nahihiyang magsumamba sa Diyos? Nahihiyang sumayaw? Bakit? Alam nyo, kasi may reservation eh. Bakit maraming Kristiyano ang daming reservation pagdating sa praise and worship? Kasi
doon nakikita yung pagkakilala mo sa Diyos. Ang sarap purihin, ang sarap sambahin ng Panginoon. Bakit? Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng libreng hininga, binigyan tayo ng kalakasan upang magawa natin ang gusto natin. Binigyan tayo ng sound mind, binigyan tayo ng masarap na tulog, binigyan tayo ng pagkain araw-araw, binigyan tayo ng pagpapala. Pero hindi natin ma-appreciate pag hindi natin siya nakilala. Yung tawag yung credit doon, inaangkin natin, hindi maibigay sa kanya pag hindi natin nakilala ang Diyos. Amen po. Pang-apat po, obedience. Alam niyo po yung obedience? Ang pagsunod po, mahirap pag hindi natin kilala. Lalo na pag kilala natin walang-wala, walang binatbat, napakahirap sundin. Pero pag nakilala natin bigatin, nakilala natin ay ito'y napakagaling. Ganun yan. Napakadaling sundin. Mayor, napakadaling sundin. Gobernador, napakadaling sundin. General, napakadaling sundin. Bakit? Nakilala natin na sa top position po yan. E ngayon, gaano mo, bakit nahirapan tayong sumunod sa ating Panginoong Kristo? Depende po yan sa iyong pagkakilala sa Kanya. But I tell you, sabihin ko po sa inyo ng buong puso, kung wala si Jesus, wala ho tayong magagawa. Sinabi po ng Panginoon yan sa John 15 verse 5, apart from me, Jesus said, you can do nothing. And kung mayroon ho tayong nagawa dahil sa kabutihan ng Diyos. Pero bakit nahirapan tayong sumunod sa Kanya? Dahil hindi natin nakilala siya, si Jesus ng gusto. Kaya tama yung sinabi ni Jesus kay Filipe, Filipe, ang tagal nating magkasama, hindi niyo pa rin ako kilala. Alam niyo po, dito po ako magtapos, ang daming taong matagal na sa Panginoon, kunwari, pero hindi nakilala ang Panginoong Kristo ng gusto. Ilang taong Kristiyano ka na? Ilang taong sumasamba ka kunwari sa Diyos? Ilang taon na ina-acknowledge mo ay kay believers? Ilang taon na hanggang ngayon? Hindi mo pa nakilala ng husto ang Panginoon. That's why yung respect, napakababaw, yung tiwala, napakababaw, yung praise and worship, mga kapatid, para kang ipinako dyan. At yung pagsunod, napakahirap sundin. Kaya nga, dito kung ang Diyos natin ay jealous God. Ang tao, isang salita lang yan sa gobernador, isang salita sa general, isang salita sa mayor. Ay, nako, grabe ang pagsunod natin. Pero ang daming salita ang Diyos na binigay niya sa puso natin. Minsan hindi natin nagawa, hindi natin sinunod. Mga kapatid, it's time to arise. At kilalanin pa natin ang husto ang Panginoon. My message this morning sa lahat, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong lumalim sa Panginoon. At yung respect, trust, and worship, even obedience, napakadali pong gawin yan. Lumalim lang po tayo sa Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Pwede po ba lahat ay tumayo? Come on, lift up your hands to the Lord. And I just want to, gusto ko itaas natin ating mga kamay. At tayo po'y manalangin. Panginoon, dalangin ko po ang bawat isa ay ma-recognize po ng bawat isa ang iyong plano at iyong ginagawa sa buhay namin. Salamat po na ikaw po'y naipakot na matay sa cross upang kami bigyan ng kaligtasan upang resolbahin ang lahat ng conflict between man and God sa amin po. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patungan ang inyong kamay at ipadama niyo po ang iyong kapangyarihan, yung banal na Espiritu. At pagalingin ang may sakit. Lahat ng may sakit, pagalingin niyo po. At lahat ng may problema at pag-aanid, bigyan niyo po ng kalutasan. Panginoon, narito po kami. Nagsusumamo sa iyong harapan. At humihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali. At dalangin po namin sa magang ito, pagpalain niyo po ang bawat isa. That's our prayer, O God. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you po. God bless you po. God bless you po.